Kinumpirma nga po ng NBA insider ng Golden State na si Anthony Slater na wala na ngang plano pa ang front office na kunin si Giannis mula sa Milwaukee dahil naniniwala ang coaching staff sapat na ang kasalukuyang lineup para mag-compete. Kailangan na lang naman nilang panatilihing healthy ang mga key player at kumuha ng mga bagong sentro para kina Stephen Curry at Draymond Green. Well, isa sa mga kahinaan ng Warriors ay ang kakulangan ng big man na siyang rason bakit sila gumagamit parati ng small ball rotation. Kaya upang hindi ito maulit, planong kumuha ng bagong sentro as soon as bumukas ng off-season either sa trade o free agency. Puro mga role player na sentro na lang naman ang maaari nilang makuha sa free agency since marami dito ang inaasahang magiging free agent kagaya ni Naz Reid ng Minnesota, Brook Lopez ng Milwaukee Bucks. Samantala, pareho nga pong inamin sa isang interview ni na LeBron James at Luka Doncic na gusto nila ang Los Angeles Lakers na gumawa ng isang malaking trade ngayong off-season na siguradong magpapa-improve ng husto sa lineup ng Lakers. Hindi na sila mahirapan pang umabot sa playoffs at magkampiyon. Pero hindi rin naman nila yan magagawa kung hindi sila magsasakripisyo ng ilan sa mga key player. Kaya ay binulgar na kung susundin nila ang kagustuhan ng dalawang superstar, wala silang ibang choice kundi i-trade ang dalawang key player na sina Rui Hachimura at Austin Reeves na parehong merong malaking trade value. Though paminsan-minsan napakalaki ng impact ng dalawang ito sa team, nagiging inconsistent nga sila sa playoffs which is hindi ikinagusto ng mga fans at maging ng coaching staff. Kaya hindi na nga kayo dapat pang magtaka kung isa sa dalawang ito ang bigla na lang mawawala sa Lakers sa kalagitnaan ng off-season ngayong taon. Sa kabilang banda, alam naman nga ninyo na sa June 6 pa naman ang Game 1 ng NBA Finals ng OKC Thunder at Indiana Pacers. And since OKC Thunder ang mayroong mas magandang record sa regular season, sa kanila mapupunta ang home court advantage sa first two games. Ibig sabihin na sa lugar ng OKC gaganapin ang Game 1 at Game 2. Kaya hindi na nakapagtataka bakit karamihan sa mga inilalabas na balita nagsasabi na liyamado ang Thunder sa NBA Finals habang underdog na rin naman ang Indiana Pacers sa kabila ng mga napatunayan nito sa nakalipas na serye. Para nga sa inyong kalaman, 2 beses rin naman ngang natalo ng OKC Thunder ang Indiana Pacers sa regular season. Kaya dyan pa lang masasabi na nating mukhang tunay talagang malaki ang tsansa ng Thunder na manalo sa 7-game series. May ilan rin namang nagsabi na posible nga daw mawalis ng Thunder ang Pacers kapag hindi nila napigilan si Shai Gilgeous-Alexander. Pero dapat at syempre hindi rin naman dapat maliitin dito ang Indiana. May kakayahan silang ma-outplayed ang OKC Thunder sa kanilang magiging serye na magsisimula na sa June 6.